Sa kasalukuyan, meron ng 154 ang ditol sa Typhoon Tino at Uwan sa Pilipinas at mahigit 100 pa ang nawawala. Ang bagyo ay nagdulot ng malaking pinsala sa Visayas at sa Kalakhang Luzon at karamihan sa lalawigan ng Cebu, Camarines Sur, Negros Island, Palawan at Aurora, kung saan naganap ang karamihan sa mga nasawing mga individual at nagdulot ng pinsala mula sa Malugba hanggang sa karamihan ng natitirang bahagi ng Visayas, kung saan ang Leyte, Samar, Panay Island, Quezon Province at ang hilagang kalahati ng Palawan ay partikular na tinamaan ng nasabing dalawang bagyo. Para sa hilagang bahagi ng Cebu, ang bagyo ay nagdagdag ng insulto sa pinsala para sa 10,000 na nagbubuklod pa rin ng kanilang buhay at mga komunidad pagkatapos ng 6.9 magnitude na lindol malapit sa Bugo City noong September 30. Natapos na ng gobyerno na i-quantify ang pinsala sa ekonomiya at umabot ng halos 900 million pesos ang mga pinsala sa mga ari-ariang mga pananim na initala maliban sa tinatayang 15 million pesos na pinsala sa mga sakahan na inihayag ng Department of Agriculture. Ang figure na iyon ay napakalinaw na hindi na kumpleto na ang DA ay may mahusay mahuwag magsalita na kahit ano pa sa puntong ito. Ang gobyerno siyempre ay nagpapakilo sa bawat manggagamit na mapagkukunan upang tumugon sa kalamidad. Idiniklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang State of National Calamity, partikular ang Cebu at ipapangbahagi ng Visayas, na kung saang angkop dahil ang bagyo ay nakaapekto sa hindi bababa sa 10 rehiyon ng bansa sa ilang mga antas. Ilang daang milyong peso na ang pagninriya ng pagpupundo ang nilabas ng gobyerno at kung anong mga papagkukunan ng tulong ang mayroon ng bansa ang dinadala sa mga apektadong lugar. Ang Pilipinas ay nangangailangan ng tulong sa mga dayuhang kalamidad at sa napakalaking sunod-sunod na mga kalamidad, lindol, bagyo, lahat sa loob ng wala pang 2 buwan. Talagang walang hindi pwedeng humingi sa paghiling ng tulong sa ibang mga bansa o sa pagtanggap ng anumang inaalok. At nito lamang November 15, nagbigay pahayag ang China na magbibigay ito ng 141 million pesos bilang humanitarian aid sa Pilipinas dahil sa pinsalang dulot ng Bagyong Tino at Super Typhoon Uwan. Inihayag ito sa pamamagitan ng Chinese Embassy sa Manila nitong Martes. Sinabi ng embahada na ang China ay naglaan ng $1 million o katumbas ng mahigit kumulang 58 million pesos in cash at 10 million Chinese yuan renminbi o mahigit kumulang 82.8 million pesos sa uri upang magbigay ng tulong sa mga biktima ng dalawang bagyo at nasalanta ng lindol. Pero ayon sa ilang mga Chinese-owned state media, hindi raw ito tinanggap ng Pilipinas, na salip ay tinanggap lang daw ito ang naging tulong ng Amerika. Wala naman daw naging payag ang gobyerno ng Pilipinas sa dahilan ng pagtanggi ng tulong mula sa China, pero ayon sa mga eksperto, may kinalaman daw ito sa patuloy na hidwaan sa South China Sea at sa West Philippine Sea. Matatandaan naging sunod-sunod ang mga ginagawang pangaras ng mga barko ng China sa mga barko ng Philippine Coast Guard at sa mga bangka ng mga mangingisdang Pilipino sa Kalakhang West Philippine Sea, kung saan hindi ito nagustuhan ng mga nakararaming mga Pilipino.